Good morning. Napangiti si Nadine nang maramdaman ang pagyakap ni Lawrence mula sa kanyang likuran. It was their first morning in their new house together. Masarap ang kanyang tulog kaya naman maaga siyang nagising para maghanda ng kanilang umagahan. In fairness naman kay Nanay Maria, kumpleto ang mga kakailanganin nila para sa pagluluto. She instructed her on what to and not what to cook for them. Dahil sa pagkawili niya sa low carbs foods, ay ganoon na rin ang madalas kainin ng asawa. Good morning! She answered and turned to him for their good morning kiss. Nagsalok ito ng sariling kape at umupo sa stool na katapat niya. Love, Mom's inviting us for dinner. She looked up to him and nodded. Sige, namimiss ko na rin sila. She smiled. May halos isang buwan na mula nang huli niyang makita ang mga magulang ni Lawrence. They were busy visiting every country around the globe na madalas gawin ng dalawa mula nang akuin ng asawa ang pamamahala sa kanilang kumpanya. Isang simpleng bestida ang kanyang suot kinagabihan sa pagpunta nila sa bahay ng mga magulang ng asawa. Medyo maaga nga silang dumating dahil may kailangang i-discuss ang papa ni Lawrence sa anak bago maghapunan. Tinulungan na lang niya ang mama ng asawa niya at ilang katiwala sa pagluluto. Nang nag-aayos na lang sila ng mga pagkain sa lamesa, ay inutusan ni Miss Marina ang isang katiwala na tawagin ng mag-ama na noon ay nasa library. Ako na pong tatawag kina Lawrence at papa sa library, mama. She volunteered, na agad namang sinang-ayunan ng ginang. She excitedly looked for them, but then she was stunned when she heard them uttered an unexpected name from her nightmares. Hanggang kailan mo ililihim kay Nadine ang tungkol kay Laarni? Laarni? Natigilan siya sa narinig. Iisang Laarni lang ang kilala niya. Soon, Dad. Son, malalaman at malalaman niya ito. Are you afraid that she'll hate us kapag nalaman niya kung sino si Laarni sa buhay natin? She heard Lawrence's dad said in a high and angry tone. Agad sumibol ang kaba sa kanyang puso sa pagkakarinig pa lang sa pangalan na binanggit ng matandang Verona. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pait na dulot ng pangalan na iyon sa kanyang buhay. But what are they talking about? Hindi mo ba alam na mas magagalit siya? Oras na malaman niyang matagal mo na siyang niloloko. I don't want her to hate us, Dad. I love her, Dad. Narinig niyang sabi ng kanyang asawa. Then, tell her. It is her right to know the truth. Mahal namin ng mama mo ang asawa mo. Hindi siya iba sa atin. I just can't believe that you hide this from us. Kami na mga magulang mo at siya na asawa mo. Naguguluhan siyang napaatras mula sa pinto. Tila hindi niya kinakaya ang mga naririnig. Anong sinasabi ni Mr. Veron tungkol kay Laarni? Laarni was the mistress that she can't forget. Ang babaeng dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya at nawala ang mga magulang niya. Alam ko nga, nagpakagago ako, Dad. I saw how broken she was when her parents died. I was there. I took care of her for a week before her relatives came from abroad. She can't remember me dahil sa impact sa kanya mentally nang nangyari. Lagi siyang tulala, umiiyak at sumisigaw. She hated Ate Laarni at sinisisi sa pagkamatay ng mga magulang niya. Hindi ko kayang mangyari muli sa kanya mga yon. Please give me time, Dad. Naguguluhang napaatras muli si Nadine mula sa nakabukas na pinto ng library. Tila lumobo din ang kanyang ulo sa biglang sakit na yun. Nananaginip lang ba siya? Hindi kayang tanggapin ng kanyang isip at puso ang mga naririnig. Ate? He called the girl she hated the most ate. Kapatid ba nito ang babaeng kinamumuhian niya? Nang sa muling pag-atras ni Nadine ay nagulat pa siya nang maramdaman ng dalawang palad na humawak sa kanyang braso. There she saw Mrs. Marina Veron with her worried eyes. Agad niyang binawi ang braso mula sa hawak nito. Why? Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha at patakbong umalis doon. Narinig niya ang pagtawag ng ginang sa pangalan niya, ngunit hindi siya tumigil. Buti na lamang at nasa kanyang susi ng kotse ng asawa. Kahit hilam sa luha ay pinilit niyang patakbuhin ang sasakyan at umalis sa lugar na yon. Umalis siya sa kanilang bahay at may pagmamadaling kinuha ang backpack kung nasaan ang kanyang mga importanteng kagamitan. Agad niyang isiniksik ang ilang damit doon. Nang isinasara na niya ang bag, ay malakas na bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. There she saw her husband with fear mirrored on his face. Mabilis siya nitong nilapitan at mahigpit na niyakap na lalo niyang ikinaiyak. Don't leave me, he begged. Nakita din niya ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ng asawa. But that did not stop her. She angrily wiped her tears.
She turned around and looked at him in the eyes. "Now, tell me, sino sila Arnie sa buhay niyo?" Tila nagwawala na ang kanyang puso sa sakit niyon. Bakit? Maraming bakit ang gusto niyang masagot. "She's my sister." "Why?" she cried. Hindi niya napigilan ang patuloy na pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata dahil sa sakit na bigla niyang naramdaman. All this time, ang lalaking pinag-alayan niya ng puso at sarili, kapatid pala ng taong pinakamumuhian niya. Since when did you know about this? When?" Halos pasigaw niyang tanong. Hindi niya pinansin ang nakikitang sakit sa mga mata ng asawa. She chose to ignore it to save her from hating herself more. Paanong naging napakatanga niya? Paanong minahal niya ang taong may kaugnayan sa pagkawala ng mga magulang niya? Ang taong nag-alis ng kaligayahan niya. "When the Arnie went to your house, sinundan ko siya noon para pigilan. But I was too late. Nakapanggulo na siya. That was when I first saw you, crying and running away from your parents' house. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako. But I accompanied you until sunrise." Napapikit si Nadine dahil sa mga alaalang tila daloy ng tubig kung bumalik sa kanyang isip. Mga alaalang pilit niyang kinalimutan nang mawala ang kanyang mga magulang. She remembered him now. Ang lalaking walang mukha na tumulong sa kanya noon. Ang lalaking laman ng di ilang panaginip niya na yumakap sa kanya ng mga panahong lugmok siya sa lungkot. Kaya pala napaka-familiar nito sa kanya. Why did you hide this from me?" Patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang hindi ito nagsalita, ay marahas niyang tinabig ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. She took her bag and walked towards the door. Ngunit bago pa man siya makalabas doon ay muli siyang niyakap ng lalaki. This time ay nakaluhod na ito habang yakap ang mga binti niya at nagmamakaawang manatili siya. "Please Nadine, don't leave me. I love you so much. The reason I hide this is because I am afraid that this time would come. This time that you would leave me. Mahal na mahal kita. I will do everything for you to stay. Please." Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinigilan ng malakas na hikbi. Kailangan niyang umalis. Gaano man niya kamahal ang kanyang asawa, ay hindi niyon kayang tabunan ng sakit na kasalukuyan niyang nararamdaman. Buong lakas niyang inalis ang mahigpit na pagkakayakap ng lalaki sa kanyang binti. Walang lingon-likod na naglakad siyang mabilis palayo doon. She can't stay with him. Not now. Masakit sa kanya ang ginawa ngunit kailangan niya iyon. May halos 2.5 buwan na mula nang iwan ni Nadine si Lawrence. Dumaan lang siya sa kanyang sariling bahay upang kumuha ng mga damit at ilang personal na gamit. Bago umalis at nagtago sa beach resort sa Boracay. The beach resort is owned by Mandy's boyfriend. Buti na lamang at nakalayo agad siya. Dahil nalaman niya mula sa pinsan na hindi isang beses na lumapit ang kanyang asawa dito at nagmamakaawang sabihin kung nasaan siya. Sa ilang buwan niyang paglayo ay hindi niya maiwasang mamiss ang lalaki. Kahit na sobra siyang nasaktan sa pagtatago nito ng totoo, ay hindi niya maitatangging mahal na mahal niya ang asawa. Lalo na ngayong magkakaanak na sila. She smiled. Nadine knew that she can't hide forever. Ngunit mabuti na rin ang kanyang paglayo. Dahil kahit papaano ay naging payapa ang isip niya. Muntik na siyang sumuko sa mga unang araw na mag-isa. Hindi siya kumakain, hindi bumabangon sa kama, at halos nakalimutan na rin niya ang itsura ng araw. But when she was hospitalized after a few days of giving up with her life, ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa. She found out that she was 3 weeks pregnant. Doon niya inalagaan ang sarili at nagsimulang kumain ng tama. Hindi niya kayang pati ang anak niya na hindi pa isinisilang ay magdusa dahil sa galit niya sa sarili niya. It was Sunday at kakatapos lamang niyang magsimba sa maliit na kapilya sa bayan. Marami na rin siyang naging kaibigan doon at isa na si Sister Melanie. She has a jolly personality at isa sa mga naglilingkod sa kapilya. Isa siya sa mga nakapagpakalma sa kanyang puso na noon ay puro galit ang nararamdaman. Her gentle words help her to forgive everyone who hurt her and to forgive herself. "Nay, may nakatira ba sa kabilang cottage?" Tanong niya kay Aling Donna na siyang katiwala ng resort. Kasabay niya itong magsimba. At dahil malapit lang sa resort ang bahay nito ay lagi silang nagsasabay pa uwi. Kaninang umaga kasi ay napansin niya ang ilang kagamitang nasa labas ng katabing cottage. Kasalukuyang bukas din ang ilaw niyon sa loob kaya naman na curious siya.
Ay oo iha, kagwapong bata. Nabanggit nga niya sa aking susunduin daw niya ang kanyang asawa kanina. Baka magkasama na sila ngayon dyan. Ah, she smiled. Naisip niyang mabuti na rin iyon para mas dumami ang kita ng resort. Kakabili lang kasi ng boyfriend ni Mandy doon at hindi pa ito gaanong nade-develop. Sige po nay, papasok na po ako. Sige ineng, magluluto nga pala ako ng sinigang na hipon. Padadalhan kita kay Joanne. Malawak siyang ngumiti at tumango. Thank you po. Bago siya pumasok ng kanyang cottage ay napatingin siya sa katabing pinto. The lights are still on, ngunit wala naman siyang naririnig na presensya sa loob niyon. She shrugged. Nang makapasok sa kanyang cottage ay agad siyang nagpalit ng malambot na summer dress. Kinuha din niya ang kanyang camera at lumabas muli doon. Naglakad siya palapit sa tabing dagat at sinimulang kumuha ng ilang larawan sa paligid. One of her favorite time in the place is the sunset. The beautiful sunset that is currently painting in the sky with different colors na talaga namang nakaka-inlove sa mga mata. She deeply breathed and smiled. Umupo siya sa isang duyan na nakatali sa loob ng isang kabana. Nakaharap ito sa papalubog na araw, kaya naman mas narelax siya. Nang magsawa sa pagkuha ng mga litrato ay saglit siyang humiga sa duyan. Ngunit dahil na rin sa katahimikan sa paligid, at sa hampas ng mga alon sa dalampasigan, ay hindi na rin niya namalaya ng hilain ng antok ang kanyang mga mata. She had a dream, a very lovely dream. Napanaginipan niya ang asawa na hinaplos ang pisngi niya. He even said he misses him, and even gave her a gentle kiss on her lips. May sasabihin daw ito, ngunit bago nito masabi ang nais sabihin ay nagising na siya. She opened her eyes and looked around. Ngunit maliban sa ilang turista na hindi kalayuan ay nag-iisa lamang siya doon. She sighed. Sobrang miss na ba niya ang lalaki? Kaya kahit sa pag-idlip ay napapanaginipan na niya ito? She touched her lips and smiled. Parang totoo. Nag-inat siya at bumalik sa loob ng cottage. Madilim na rin sa paligid. Buti na lang at malakas ang hangin kaya naman walang lamok doon. Kamusta naman ang buntes? She smiled. Ang mukha ni Mandy ang nakikita niya sa Skype. Halos sakupin ng buong mukha nito ang screen ng kanyang laptop na ikinatawa niya. Bakit parang mas mukha kang buntis kaysa sa akin? Parang lumulobo yung pisngi mo, Mandy. Really? Oh my God! Nilalaki ang mga matang reaksyon ng kanyang pinsan na lalo niyang tinawanan. She even got a mirror and looked at her face. Kahit kailan ay masyado talaga itong conscious sa figure at sa mukha. I'm just kidding. Lalo kang ang gumanda eh. It was her cousin's turn to smile. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Anong gusto mong ipadala ko dyan? Bilis at mamimili ako bukas. She laughed. Wala naman, I'm good here. Really? She nodded. Kailan ka pa babalik dito cuz? I miss you so much. She sighed. I don't know, nagugustuhan ko na dito eh. Baka dito muna ako. Yan ang wag na wag mong gagawin. Akala ko ba okay ka na? Yes, I am. Gusto mo na bang makausap ang asawa mo? She bit her lower lip and looked away, bago siya malalim na huminga at tumango. Siguro, I don't know, baka malalaman ko kapag nakita ko na siya. Pero gusto ko munang i-enjoy ang fresh air dito sa Boracay. Medyo polluted na kasi sa Maynila eh. Fine, basta umuwi ka okay? Dito mo dapat ipanganak ang pamangkin ko. Kung kailangan pilitin kita pa uwi dito, gagawin ko. Nakangiti pa na saad ni Mandy. Baliw ka talaga. Well, my dearest cousin, word lang ako sa'yo. Your happiness is my happiness. Kaya dapat makipagkita ka na sa happiness mo. She paused. Maiba ako. Kung makikita mo na siya in the very near future, will you talk to him? Natigilan siya. Siguro, malalaman ko. Malungkot na saad niya. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Mandy bago ito nagpaalam. Good morning, Nay. Isang matamis na ngiti ang isinukli na Nadine kay Aling Donna nang madaanan niya itong nagwawalis kinaumagahan. Dala niya muli ang kanyang camera. Gayunman ay hindi naman niya maipost ang laman niyon sa personal account niya dahil kahit gaano pa iyon kaganda, baka maging lidi yun at mahanap siya ng mga pinagtataguan niya. Good morning, Iha! Nagugutom ka na ba? She laughed. Naku, opo. Medyo gutom na nga po ako. Ano pong pagkain natin dyan? Nagluto ako ng tinola. Mayroon din diyang lasagna, kaso'y walang pasta. Napawaw siya nang makitang sinasabi ng ginang. It was a free pasta lasagna.
na minsan niyang niluluto dahil mahilig siya sa mga low-carb foods. "Luto mo, Nay?" tanong niya. Napakaganda ng pagkakasalansan nito sa Tupperware, nakakatakam. "Hindi, yung bagong umuupa sa cottage yung nagdala niyan. Marami daw siyang niluto. Hindi naman niya mauubos kaya nagbigay na lang." She gulped. Hindi siya mahilig kumain ng mga pagkaing hindi niya kakilala ang nagluto. But the food is really mouth-watering. Kaya nagkibit-balikat na lamang siya at kumuha na lang ng isang plato. Hindi naman siguro yon kaiba katulad ng pagkain sa mga restaurant. Kumbinsi pa niya sa sarili. At hindi nga siya nagkamali dahil napakasarap niyon. "Nakakain na po ba kayo?" Aniya ng malunok ang una niyang subo ng pagkain. Tumango naman ang ginang kaya magana niyang ipinagpatuloy ang pagkain. "May trabaho ka ba ngayon?" tanong ng ginang na tinanguan niya. "Opo, pupunta uli ako sa isang pasyalan ngayon. Sasama po ako sa schedule ng mga turista." "Magdala ka ng sombrero at napakainit." "Opo, salamat." Ang pagmamahal niya sa pagkuha ng larawan ng kasalukuyan niyang pinagkakakitaan. Nakasentro siya sa Boracay. She submitted her pictures in a publishing house na agad namang na-approve. Sa totoo lang ay hindi na naman niya kailangan magtrabaho. Salamat sa pinsan niyang kinulit siyang mag-invest sa business, kaya naman may dumarating pa rin sa kanyang pera kada buwan. She also has savings from working for many years, plus hindi pa rin niya nagagalaw ang ilang pera na naiwan sa kanya ng mga magulang sa bangko. After finishing her wonderful breakfast ay nag-ayos na siya para sa lakad niya. She wore two-piece na pinatungan niya ng malambot na short at oversized white t-shirt. Suot din niya ang buri na ibinigay sa kanya ni Aling Donna. Sukbit niya sa leeg ang isang DSLR at sa kanyang backpack, ang mga favorite niyang mga lenses, kaunting pera, lotion, pamalit na damit kung kinakailangan at ang cellphone. Nang handa na ang lahat ay naglakad na siya malapit sa resort, kung saan magkikita-kita ng kanyang mga makakasama. "Hi miss, are you alone?" She looked up, slightly nodded and smiled. Ngunit tumungo muli siya sa kanyang camera upang iparating sa lalaki na hindi niya kailangan ng company nito. Magalang sana siyang magpapaalam sa lalaki. Nang inulan siya nito ng mga tanong, buti na lang at lumapit sa kanila ang isang babae na nakilala niyang si Malu na kanilang tour guide sa araw na yun. Nakangiti itong lumapit at nag-excuse sa lalaki na nanatili sa kanilang harap. "Hi Miss Nadine." "Hi." Tumango siya at tinanggap ang pakikipagkamay ng babae. She has a tan skin and has a very lovely Latina face. Kung hindi lang niya nakachat ito kagabi, ay mapagkakamala niyang turista ang babae. "I'm Malu. I'll be your tour guide for the day. This will be a 3 days 2 nights tour. Are you ready?" The first day of the tour ended successfully. They do island hopping, paraw sailing and land tour. Marami din siyang nakukuhang magagandang mga larawan. Her boss will surely love the pictures. Ang sarap palang magtrabaho na kasama ang pagta-travel. Kapag nanganak na siya, ay isasama niya ang anak sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Kung suswertehin at ma-extend ang contract niya sa publishing company na kasalukuyang pinapasukan, ay gagawin na niyang full-time iyon. Gagamitin ang mga litrato niya sa isang travel magazine, ngunit ang pangalan ng pinsan ang gamit niya doon. She was hovering her camera around when it captured a familiar figure not far from where she was. Her heart jumped dahil kahit nakatalikod ang lalaki ay kilalang kilala niya ang figurang iyon. Ngunit nang ibinaba niya ang kanyang camera ay nalukot ang kanyang muka nang wala na ito sa kumpol ng mga tao. Nalilito na ba siya sa pagkamis sa asawa? She sighed. Siguro nga. Hindi pa roon natapos ang pag-halusinate niya dahil kinabukasan ay tila nakita na naman niya ang lalaki. Ngunit sa tuwina ay nawawala ito na parang isang bula sa kanyang paningin. Pagod ang isip at katawan siyang humiga sa duyan sa paborito niyang kabana. Medyo na-stress siya sa kakaisip sa lalaki. Miss na niya ito ngunit ibang level na ata ang pagkamis niya dahil lagi niya itong nakikita saan man siya pumunta. Dala ng kanyang pagod ay natulog na lang siya. Nang magising ay may isang manipis na telang nakabalabal na sa kanya. Alam mo yung feeling na laging may nakasubaybay sa'yo? Lately ay nararamdaman niya yun at nagdudulot iyon ng takot sa kanya. After sending her pictures that night to her boss, ay nagpasya na siyang maligo upang makatulog na. Dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip ay hindi niya napansin ang nakaharang na bangkito sa daan. Napadaing na lamang si Nadine nang tumumba siya. Naitukod man niya ang mga kamay sa sahig ay may kalakasan ng pagkakabagsak niya.
Ang lalo niyang ikinabahala ay ang pagkanto ng balakang niya sa lababo roon. She was more terrified when she felt pain in her lower abdomen. "Nay Donna!" she shouted. "Help! Someone!" Muli niyang sigaw at pinilitang tumayo. Takot na takot siya dahil baka kung ano ang mangyari sa baby niya. "Help! Please!" Nangihina siyang naglakad patungo sa pinto bago narinig ang malalakas na katok doon. "Nadine, what happened?" That voice. Ilang sandali siyang natigilan at napatitig lamang sa nakasara pa ring pinto. Ilang beses pa nitong tinawag ang pangalan niya bago tila na-frustrate na malakas na kinakalampag iyon nang walang marinig mula sa kanya. Hindi pa man siya tuluyang nakalapit sa bukana ng pinto, ay halos magiba iyon sa lakas ng ginawa nito. There she saw her husband in flesh. Ang asawa na miss na niya na may pag-aalala sa mukha nito. Agad lumapit ang lalaki at hinawakan ang mga balikat niya. "What happened? May masakit ba sa'yo?" he asked. Doon lang tila niya naalala ang aksidente papuntang banyo. Then she cried. "Nadulas ako!" "Nadulas?" Tila nagtaka pa ang lalaki sa reaksyon niya dahil sa pagkakadulas niya. She looked down to her belly that she was currently holding and worriedly looked back to his face. "Our baby! Sumasakit ang puson ko!" His handsome face was in full shock upon realizing her words. "What?" Nalilituman ay agad siya nitong binuhat at maingat na dinala sa sasakyan nitong nakaparada malapit doon. Ang anak ba nila ang magiging susi para muli silang magkabalikan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.